Mga hindi mo dapat gawin para hindi ka mag-isa. Walang laman na kwarto. Una, huwag itaboy ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Tumunog ang cellphone. Ang matalik niyang kaibigan, si Mira. Lee, okay ka lang? Kita naman tayo minsan. Huminga siya ng malalim at nag-type. Busi ako. Sa susunod na lang. Marami na siyang susunod na lang noon pa. Akala niya, pinoprotektahan niya ang sarili laban sa sakit. Pero ang totoo, unang pader na iyon sa paligid ng puso niya. Ikalawa, huwag umasa lang sa social media, pa sa koneksyon. Maghapon siyang nakascroll. Instagram, TikTok, Facebook, daan-daang like ang naipindot niya, pero parang walang totoong nagmamahal sa kanya. Ang atensyon online ay parang tubig sa kamay, madaling mawala, hindi mabubuo ang koneksyon sa panonood lang na buhay ng iba, kailangan mo ring makisama sa kanila. Huwag laging hintayin ang iba na maunang kumilos. Bakit walang tumatawag sa akin? Isip niya, pero siya mismo. Hindi tumatawag sa kahisino, pati sa nanay niya. Hinihintay niyang mapansin ang kanyang katahimikan, pero walang makakarinig sa iyak na hindi mo sinasabi. Pang-apat, huwag magkunwaring ayos ka lang kung hindi. Sa trabaho, lagi siyang nakangiti. Tawa dito, biro doon. Kapag tinanong, kamusta ka? Lagi niyang sagot, okay lang. Pero sa biyahe pa uwi, nawawala ang maskara. Ang pagpapangga ay nagpapabagal sa paghilom. Ang kalungkutan ay lumalakas sa katahimikan at sikreto. Ang 5. Huwag magkulong sa sarili ng sobrang tagal. Tuwing weekend, ay isa lang ang routine. Food delivery, tea marathon, at walang katapusang scroll. Akala niya, comfort zone yon. Pero ang totoo, self-isolation na pala. Kailangan niya ng presensya ng tao, hindi lang magandang playlist. Pang-6. Huwag itigil ang mga bagay na mahal mo. Dati, mahilig siyang magpinta. Ang kamay niya'y puno ng kulay at emosyon. Ang kanyang sining ay nagbibigay saya, at nagbubukas ng pinto sa ibang tao. Pero ngayon, tuyo na ang mga brush at nakatambak ang mga canvas, kapag iniwan mo ang mga hilig mo. Para mo na ring iniwan ang parte ng sarili mo. Pang-7. Huwag ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Online, masaya ang lahat, kasal, travel. Promosyon, lalo siyang nanliliit sa tahimik niyang buhay. Ang pagkukumpara ay ginawang kahihiyan ang kalungkutan niya. Pero hindi niya nakikita ang likod ng larawan nila. Puro highlight lang. Ang 8. Huwag laging tanggihan ang pagkakataon makipag-ugnayan. Isang araw, kumatok ang kapitbahay. May potlok kami mamaya. Sana makapunta ka. Nagdadalawang isip siya. Automatic na sagot dapat ay hindi. Pero may bulong sa loob. Sige na, subukan mo. Pumunta siya. Sa umpisa, tahimik lang. Pero may lumapit, pumuri sa suot niya. May nagtanong sa trabaho niya. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal, tumawa siya. At totoo ang tawa na iyon. Pang-9. Huwag laging sisihin ang sarili sa nakaraan. Gabing iyon, nasa balkonahe siya. Hawak ang platong may brownies mula sa potluck. At nagsimulang magbalik-tanaw, ang heartbreak, ang pagtatraidor. Ang biglang pagkawala ng kaibigan. Lahat inipon niya sa dibdib. Bulong niya, hindi lahat kasalanan ko. At doon nagsimulang pumasok ang kapatawaran. Pang-10. Huwag maniniwalang nakatadhana kang mag-isa. Nagsimula siyang magsulat muli sa journal. Tawagan si Mira. Dalawin si Mama. Magpinta ulit. Magkape sa labas kahit mag-isa. Naintindihan niya. Natural na minsang mag-isa. Pero ang manatiling malungkot ay laban na maaari mong haapin. Hindi hulaan ng tao ang iniisip mo. Hindi rin palaging kakatok ang mundo. Pero pwede kang magbukas.
kahit paalang sa sarili mo. 6 na buwan ang lumipas, iba na ang itsura ng apartment. May bagong pintura, mga obra sa dingding, mesa pa sa dalawa. At madalas, may halakhak, may tahimik pa ring aaw, may lungkot pa minsan-minsan, pero hindi na siya pakiramdam ay wala sa mundo. Dahil tumigil na siya sa mga bagay na nagkukulong sa kanya. At sinimulan ang mga bagay na nagpabuhay muli sa kanya. Ang kalungkutan ay totoo, pero hindi habang buhay. Upang labanan ito, huwag magtayo ng pader, magtayo ng tulay. Nagsisimula ang koneksyon hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Hindi ka mahina kapag humihingi ka ng tulong. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap na kailangan mo ng ibang tao, at sa pagbibigay daan na tulungan kanila. Ang pakikipag-ugnayan ay parang halaman, kailangan ng alaga. Hindi sapat ang isang beses lang na kumustahan. Dapat tuloy-tuloy at totoo. Ang sarili mong kumpanya ay mahalaga rin. Bago mo hanapin ang presensya ng iba, matutong maging panatag sa sarili mong katahimikan. Huwag matakot magbukas muli ng pinto sa puso mo. May sakit minsan. Pero sa pagbubukas, may pagkakataong pumasok ang bagong saya. Ang koneksyon ay hindi laging tungkol sa dami ng tao sa paligid mo. Minsan, sapat na ang 1 o 2 tao na tunay na nakakaunawa sa iyo. Maging tao rin sa iba. Minsan, may iba ring nakakaanas ng parehong kalungkutan. Maaaring ikaw ang maging tulay nila palabas. Kalungkutan ay hindi kaaway, isa itong paalala. Paalala na kailangan nating bumalik sa mga bagay na nagbibigay buhay, at sa mga taong nagbibigay kulay sa araw natin. May mga gabi na kahit anong ginhawa ng kama mo, hindi ka mapakali. Baka meron ka ring pader na ganito. Una, huwag mong itaboy ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Pangalawa, huwag mong gawing social media ang tanging koneksyon mo. Pangatlo, huwag mong hintayin palagi na sila ang unang kumilos. Pang-apat, huwag kang magpanggap na okay ka kung hindi naman talaga. Pang-5, huwag kang magkulong ng matagal sa sarili mong mundo. Pang-6, huwag mong talikuran ang mga bagay na mahal mo. Pang-7, huwag mong ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Pang-8, huwag mong tanggihan ang bawat pagkakataon na makipag-ugnayan. Pang-9, huwag mong pasanin mag-isa ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. At pang-10, huwag mong paniwalaan na nakatadhana kang mag-isa. Alam mo, kaibigan, ang kalungkutan ay parang ulan, hindi mo mapipigilan na bumagsak. Pero pwede kang magbukas ng payong. Minsan, ang payong na yan ay isang tawag sa kaibigan, isang lakad sa labas, o simpleng pagkapi sa taong mahal ka. Hindi ka mahina kapag humingi ka ng tulong. Hindi ka kulang kapag wala kang maaming kaibigan. At hindi ka ipinanganak para maglakad mag-isa sa buong buhay mo. Kung nararamdaman mong mag-isa ka ngayon, baka panahon na paibaba ang isang pader at magtayo ng tulay. Dahil connection starts not just with others, pero una sa sarili mo.